Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, bagong lahat, binabati muna po pala natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating pong minamahal na President Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre sa ating mga kababayan, binabati din po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan din po natin sa abroad, na lagi po nating nakakasama. Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong mga kaso po ni Marcoleta sa Ombudsman o sa COMELEC na kung saan ay tila kinalimutan na po o parang nilimot na ng tuluyan nito pong ni George Garcia. Okay, sa mga kababayan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman po natin na ito pong si Rodante Marcoleta ay kasalukuyan pong may kinakaharap po na dalawang kaso. Ito po'y kaugnay sa kanyang 2000 senatorial campaign. Kung di po ako nagkakamali, sabi po dito, pag-usapan po natin yung tungkol po sa election offense case sa Commission on Election o sa COMELEC, So, noong December 5, 2025, taong kasalukuyan po, mga minamahal ko mga kababayan, inihain po ng kontradaya at advocate of public interest law ang reklamo po dahil sa di umano'y maling paglalahad ng kawalan ng mga campaign contributor sa kanyang statement of contribution and expenditures o SOSE, So, mga minamahal ko mga kababayan, ipinahayag po niya na wala siyang natanggap na contribution, ngunit gumastos po siya ng 11 million 857,951 pesos and 44 centavos, Bagaman inamin po niya na tumanggap siya ng donasyon mula po sa mga kaibigan, ngunit hindi ito idineklara para respetuhin ang kanyang mga kaibigan. So, ang kahilingan ng mga kaibigan niya ay kumbaga isikreto na lang. Yan ang pagkakasabi niya. Gawin na lang lihim, Gawing lihim yung mga donor nito pong ni Marcoleta na kung saan mahigpit na ipinagbabawal po yan. So, labag umano ito sa mga section o sa section 97 at section 107 ng Omnibus Election Code. So, hindi ko lang alam dito kay Marcoleta, abogado naman to, bakit hindi niya alam to? Diba? Sa umpisa pa lang, bakit niya ginawa yun? Samantalang abogado siya, sinasabi niya, matalino siya. Diba? Mahigpit naman pala pinagbabawal yun sa section 98 at saka section 107 na isikreto mo o ilihim mo yung mga donor mo. Diba? So, wala namang problema doon sa pagrespeto Lagi naman yun. Pero, hindi naman pwedeng siya ang masunod. Porket ba, di ba? Porket ba kailangan siya ang sundin ng na election code. Di ba? O siya ang masunod kaysa yung Omnibus Election Code. Hindi pwede yun, So, pangalawa, meron po siyang kaso about po sa perjury complaint sa Office of the Ombudsman. Kasabay po ito ng unang kaso niya na ihinain din po noong December o dinulog po sa Ombudsman noong December 5, 2025 taong kasalukuyan ng parehong grupo din po.
no, dahil sa kanyang pag-amin sa isang TV interview noong November 7 na tumanggap siya ng mga contribution sa kampanya, ngunit naglahad ng zero contribution sa kanyang sinumpaang sose. Mga kababayan, labag daw umano ito sa artikulo 183 ng Revised Penal Code. So, may basihan po yung grupo, anong grupo ba to? May basihan po yung grupo ng Kontradaya at Advocates of Public Interest Law, no? So, may basihan po sila, mga minamahal kong mga kababayan, meron naman pala nakasaad sa artikulo 183 ng Revised Penal Code. Mga minamahal ko mga kababayan, ang artikulo pong ito, para maintindihan po ninyo, ito pong Article 183 ng Revised Penal Code po mga kababayan, na binago po ng Republic Act number 11594 noong October 29, 2021, ay tumatalakay po sa false testimony and other cases and perjury and solemn affirmation, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nagtataka lang po ako no? Nagtataka lang po ako bakit tila wala nang kibo ito pong si George Garcia. Kaya dahil po sa akin pagtataka, ako po ay masigasig na nag-imbestiga kung bakit ganito, bakit tila kinalimutan na ni George Garcia itong mga kinakaharap ni Marcoleta, samantalang may sinasabi siya na talagang kakasuhan o sinasabi pa kanya maaaring ma-disqualify itong si Marcoleta, no? So, dito po sa ating screen, sabi po dito, mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung tungkol sa mga pangkalahatang probisyon. Sabi po dito, ang sino mang tao na sinadya at alam na nagsasabi ng mga maling pahayag at hindi sakop ng mga anumang artikulo ng seksyong ito ay maaaring managot kung siya ay nagsaksi sa ilalim ng sumpa o gumawa ng apidapit tungkol sa anumang mahalagang bagay sa harap ng isang may kakayahang opisyal na otorisadong magbigay ng sumpa sa mga kasong hinihingi ng batas. So sabi po dito po sa solemn affirmation, ang sino mang gumawa ng mga maling pahayag sa ilalim ng solemn affirmation, isang paraan ng pagpapatunay na hindi gumagamit ng reliyosong mga elemento ng sumpa ay makakaranas ng mga parusa na nakasaad sa artikulong ito at sa tatlong naunang artikulo ng seksyong ito. So sabi po dito, mga parusa, dito tayo sa mga parusa, pag-usapan natin yung parusa. Para sa karaniwang mamamayan, hindi po to wala po to kapangyarihan. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ka man o wala, basta ikaw ay may ginawang testimonya na hindi totoo, meron po palang kaukulang meron po palang kaukulang kaparusahan, no? Sabi dito, para sa karaniwang mamamayan, maaaring mapatawan ng preso mayor sa pinakamababang yugto, 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon. Mabigat din pala. Kasi 6 hanggang, bubuti sana kung 6 na buwan lang. Hindi. 1 araw hanggang 6 na taon at 1 araw. Ang mahigpit doon yung 1 araw Sa lahat ng kaso, sa lahat ng sentensya, yung merong buntot na 1 araw. Hindi kasi alam kung kailan yun no? Hanggang 8 taon. Hanggang sa katamtamang yugto. 8 taon at 1 araw hanggang 10 taon. Ako, mabigat din pala para sa mga sibilyan to. Pati na rin ang mga multa na hindi hihigit sa 1 milyong piso. So, mabigat. So, kaya naalala ko tuloy si Gutesa. So, hindi siya opisyal ng ating bansa. So, siya ay dahil retirado na nga siya. So, maaaring ito yung kanyang kaharapin.
no? Dahil gumawa siya ng mga salaysay na pero peki yung kanyang affidavit eh. Pwede ba yun? Hindi ko lang alam pero sa search ko kung pasok ba yun sa ano na to, no? Na pwede siyang magbayad ng 1 million, no? Piso at makulong ng kaya siguro tinago na agad ni Marcoleta dahil siguradong kakanta yun pag nakulong yun, ibiro mo 10 taon, 8 hanggang 10, 6 hanggang 8, naku, delikado, kakanta yun. So, ito naman po mga kababayan, pag-usapan po natin, ito patungkol po sa mga opisyal ng ating bansa. Para sa mga pampublikong opisyal o empleyado ng ating bansa, ang parusa ay papataw sa pinakamataas na yugto, 10 taon at 1 araw hanggang 12 taon. Mataas, mga minamahal ko mga kababayan, kasi 10 hanggang 12 taon na. So, kasama rin ang multa at panghabang buhay na ganap na pagbabawal na makapaghawak ng anumang pwesto sa gobyerno o sa anumang ahensya. So itong pinakamabigat na parusa pala dito po kay Marcoleta, no? Ito yung pinakamabigat niya na maipapataw sa kanya dahil nagsinungaling siya eh, no? Yung pagbabawal na sa kanya na humawak, so hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na kahit ano pa, kahit pa barangay tanod, hindi na siya pwede dahil government pa rin yan, no? Kahit magtanod siya, hindi na pwede kasi bawal na nga eh, di ba? So pag-usapan po natin yung mga elemento ng krimen ayon sa sa kaso po nito ni Marcoleta. Ito, sabi po dito, upang mapatunayan may sala sa perjury, dapat patunayan ang mga sumusunod. Sabi dito, mayroong pahayag na ginawa sa ilalim ng sumpa o apidabit tungkol sa isang mahalagang bagay. So napakahalagang bagay po yung naging pahayag po dito ni Marcoleta na kung saan ay talagang nagsinungaling po siya. So pasok po siya. Walang duda, pasok na pasok po siya dito. Pangalawa, ang pahayag ay ginawa sa harap ng isang otorisadong opisyal na makakapagbigay ng sumpa. So, delikado siya dahil siyempre, yung pinirmahan niya yon, pinano niya yon, no? So, pangatlo, ang nasasakdal ay sinadya at alam na nagsasabi ng kasinungalingan. So, dito pa lang, hindi masasabi na hindi alam ni Marcoleta na bawal yung ginawa niya kasi abogado siya. Kaya, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, pwede po siya ditong madisbar, no? Dahil alam niya na bawal yun, pero bakit sinadya niya? So, pang-iinsulto po ito, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga abogado, samantalang simpleng-simple lang po ito para sa kanila. Alam na alam po ng lahat ng abogado ito. Maliban na lang po sa mga abogado, no? So, sabi po sa pangapat, dito po, pangapat, ang pinanumpaang pahayag na may kasinungalingan ay hinihingi ng batas o ginawa para sa isang legal na layunin. So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, mukhang delikado po itong si Marcoleta dahil pasok na pasok po yung kanyang mga ginawa sa pananagutan, no? Kailangan niyang managot dahil mukhang unang-una mapapansin mo si Marcoleta mukhang namimihasa na eh. Parang gusto niya ipakita sa taong bayan na mas magaling ako sa batas, mas marunong ako sa batas, kaya kong lusutan ang batas, hindi ako kayang hindi ako kayang anuhin ng batas dahil ako ito, magaling ako, matapang ako. Diba? Parang ganun eh. Diba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ito pong si Marcoleta, dapat matagal na putong nadisbar eh. Kasi kung maalala niyo po mga minamahal ko mga kababayan, balikan lang po natin yung mga nakaraang pangyayari. Itong mga itong mga 2024. Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, noong Hulyo hanggang September 2024 po mga minamahal ko mga kababayan, may mga pahayag po si Garcia kaugnay sa mga akusasyon po ni Marcoleta laban po sa kanya at sa COMELEC tungkol sa di umano'y mga anomalya sa kontrata at automated elections
system ng Myro Systems. No? Kung maalala po ninyo, inakusahan po ni Marcoleta ito pong si Garcia. At ito po ang nangyari. Noong September, inihayag ni Garcia na hindi na niya ipagpapatuloy ang paghahain ng reklamo na etika laban kay Marcoleta. So hindi na niya irereklamo, inatras niya yung reklamo niya laban kay Marcoleta sa yung nireklamo niya about sa ethics bilang isang abogado. At hiniling din niyang ibaba ng isang grupo ang kanilang balak na reklamo sa etika at disbarment case. No? Laban sa mambabatas, binanggit niya na mas mainam na tumutok sa paghahanda para sa mga halalan. Dito, mga minamahal ko mga kababayan, nagkaroon na po ako ng pagdududa. Naalala ko kasi ito meron na pong kaso dapat itong si Marcoleta na hinain po ng ibang grupo, nakasamahan po ni George Garcia. No? Ito po yung tungkol po sa disbarment case laban po dito kay Marcoleta. No? Pero mukhang nag-usap po sila. Nag-usap ng lihim, base po sa aking nalaman, nag-usap po personal, ito po si George Garcia, maging si Marcoleta. At sa kanilang pag-uusap, meron pong involvement dyan, meron pong alam, ito pong si Sara Duterte, na kung saan may malalim na ugnayan po dito kay George Garcia. So, ibig sabihin, kung hindi nakialam si Sara Duterte noong mga panahon na yon, nagalit na galit si George Garcia dito kay Marcoleta dahil nga sa paggawa niya ng mga issue tungkol sa o ginawa niya ng issue itong COMELEC. Kung hindi nakialam si Sara, hindi sila pinagbati, mukhang makukulong at tiyak na madidisbar po ito at sa kanyang pagiging congressman, maaanuhan po siya makakasuhan siya ng ethics ng Kongreso. No? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ang alam po kasi ng taong bayan, eto pong si George Garcia ay tao po talaga ni PBBM. Pero mali po kayo. Yes, si PBBM po ang nag-appoint kay George Erwin Garcia bilang chairman po ng Commission on Election o COMELEC noong Hulyo 2022. Ang kanyang appointment ay hinain sa Commission on Appointments at kinumpirma noong September 7, 2022 bago ito. Pero, mga kababayan pero kung maalala po ninyo mga kababayan, noong Marso 22, si Rodrigo Duterte po ang nagtalaga po talaga sa kanya bilang commission o COMELEC commissioner, ngunit hindi ito nakakuha ng pag-aproba po mula sa Commission on Appointments noong Hunyo ng pareho din pong taon. Ngayon, dahil nga po sa gahol na itong si Rodrigo Roa Duterte, election na, so ang nangyari po nito, nung nanalo na po itong si PBBM, maging si Sara, hiniling po ni Sara Duterte, dito po kay PBBM na kung maaari, si George Garcia o si George Erwin Garcia ang hirangin bilang COMELEC commissioner o bilang chairman ng COMELEC. So, sa madaling salita, etong si George Garcia po talaga, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po ito tao ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tao po talaga ito ng mga Duterte. Kaya nga, nung nagsalita itong si Marcoleta laban dito kay George Erwin Garcia at siniraan niya ang COMELEC, kakasuhan na sana ito, pati ng ibang grupo. Kaya lang, hiniling ni Garcia doon sa mga grupo na tumulong sa kanya, kasama niya, na i-atras na yung kanilang kaso, yung kanilang pagsusulong doon sa tinatawag na disbarment case, no? Laban po dito kay Marcoleta. Kaya dahil tinulungan ni Sara Duterte, eto pong si Marcoleta,
no? Dahil tinulungan siya ni Marcoleta sa dapat sana ay madidisbar na siya plus makaanuhan pa siya ng ethics sa Kamara. Doon na po nagsimula na ito pong si Marcoleta ay nagbabayad na po ng utang dito po kay Sara Duterte. Kaya kung mapapansin ninyo, noong mga panahon na sumabog, sumingaw, nalaman, natuklasan yung mga katiwalian ni Sara Duterte, ito pong si Marcoleta ang naging tagapagtanggol o naging abogado po nitong ni Sara Duterte doon sa Kamara. So, ibig sabihin lang, may connection po itong si Marcoleta kay George Garcia dahil simula po na sila po ay pinag-ayos ni Sara Duterte, kasi malaking utang na loob ni George Garcia kay Sara sa mga Duterte, sa totoo lang. Kung titignan natin yung utang na loob, mas malaki pong utang na loob niya kay Rodrigo Roa Duterte kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga dapat pala si George Garcia ang napupusuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging chairman ng COMELEC, ng COMELEC. So, dahil lang sa pakiusap ni Sara, dahil nga sa yun ang gusto din ng kanyang tatay, sinunod po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang paggalang. So, ngayon, marami po kasi sa mga kababayan natin na nagtatanong na tila nalimutan na o tila nawala na sa isipan ng COMELEC at tila parang, di ba, parang wala ng aksyon si George Garcia. Malamang po mga minamahal ko mga kababayan, kinakausap po ito ni Sara at malamang tinatawagan ito palihim na kung maaari limot-limutin mo para hindi maano itong si Marcoleta. Dahil pag nawala pa si Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, itong ang pagkawala ni Bato de la Rosa, kabado na si Sara. Itong mga alam na nila na talagang wala na sila, mapuputol yung kung wala na yung pinakaugat, wala na yung puno na nakatayo pag wala ng ugat yan, bilang ng mga araw yan, bilang na yung mga oras yan, wala na yung ugat nila na di ba? So anong silbi ng puno kung ang ugat ay wala na, hindi na naka sa lupa, di ba? So pag nawala pa itong kumag nito si Marcoleta, malamang wala na si Sara, wala na mag-aabogado pa sa kanya, di ba? So malamang sana lang mali tayo kasi nagdududa na po talaga ang taong bayan. Nasaan na yung pinangako ni George Garcia na aaksyonan niya, kakasuhan niya at aanihin niya? Mukhang wala pang nakukulong. Di ba? Ano pa naman tong ni Marcoleta? Mataas-taas na malaki-laking kaparusahan pala to. Hindi na siya pwedeng tumakbo pa sa kahit anong posisyon sa gobyerno, plus makukulong pa siya ng 10 taon hanggang 12 taon. Makukulong siya. Siguro, ang isip naman ng ating mga kababayan, hindi kaya nabayaran si George Garcia, hindi rin natin maaalis yun. Dahil marami ng issue si George Garcia patungkol po sa mga katiwalian dyan sa COMELEC. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, ito, isi-share ko lang po sa inyo. Ito pa lang si Amy Marcos. Malabo na pala itong manalo. Malabo na. Hindi na ito mananalo dahil kung makikita po nyo sa last hour po ng eleksyon, wala na si Amy, pero nagulat tayo. Biglang umano si Amy. Bakit po? Kasi ganito yun. Natuklasan po natin na tinawagan kapalit ng milyones, itong si Garcia ay gumawa ng manipulasyon para po bigla na lamang maisama si Amy Marcos, samantalang marami pong galit na galit dito po kay Amy Marcos sa mga Ilocano. Sa bandang Ilocos, ano po to si Amy? Kumbaga sa 100%, halos 3% na lang po ang bumoto sa kanya. Yun na lamang pong naniniwala sa kanya. No? Kaya nagduda ang mga taga, paano nanalo? Hindi naman namin pinanalo dito yan. Traitor yan, walang kwentang Ilocana yan. Di ba?
O lalo na sa Bisaya, lalong-lalo na sa Mindanao. Walang may gusto. Pero bakit? Papaano na ipanalo itong si Amy? Ang plano pa naman doon na isisingit sana kung makakalusot si Amy noon. Ang plano talaga nila na ilusot talaga noon. Alam niyo kung sino? Si Kibuloy. Oo, si Kibuloy. Kaya lang, masyadong kung si Kibuloy, dahil kitang-kita naman sa numero na talagang, talaga, kumbaga, knockdown talaga yung numero ni Kibuloy. Ang problema, pinapili sino ba ang pakitin natin, si Kibuloy o si Amy. Kung si Kibuloy, hindi siya basta-basta makakaano sa Senado. O sa kaya pinili na lang po, ito po si Amy. Dahil po sa pakiusap po ni Sara dito po kay George Garcia, si Amy Marcos po ay naging senador pa rin hanggang ngayon. Kaya nga po, etong si Amy Marcos ay sobra-sobra ang kanyang paghibod sa puwet ni Sara Duterte. Ginagawa niya ang lahat. Bakit? Takot siya na ilantad ni Sara Duterte na ang kanyang pagkapanalo dahil lang sa kasi pag wala na si Sara, kulong na siyempre mag-aano na yan. Kilala nila si Sara diba? So, no choice na si Sara. So, tatabla yan. Kaya nga itong si Amy Marcos, ginagawa niya ang lahat. Huwag lamang, diba? Huwag lamang maano si Sara. Pero darating pa rin sa punto na ilalaglang ni Sara Duterte yung kanyang mga kasama na kasabwat nila sa kanilang mga katiwalian. So, dito po kay George Garcia, chairman ng COMELEC, sana po huwag ka masyadong magpahalata na ikaw ay aso ng mga Duterte. So, nangako ka, magpapasko na lang, malapit na, mukhang nalimot mo na yung kaso ni Marcoleta. O ngayon, sa mga kababayan po natin, pag hindi kayang kumilos ni George Garcia, baka pwede na yung ating mga grupo dyan, na malalaking grupo, kung maaari, manawagan po kayo ng pananagutan ni Marcoleta patungkol po dito sa kanyang mga kasinungalingan o tungkol dito sa kanyang mga naging pahayag. Kasi lalaki po ulo nito. Magiging mayabang po lalo to, mga minamahal ko mga kababayan, no? So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.